Okay ka lang ba? Manatili sa estilo. Lagari, martilyong may mahabang hawakan. Pagdating natin doon, kailangan nating mag-ayos-ayos. Kuya, huwag kang mag-alala, naalala ko lahat. Mahirap magtrabaho nang wala nito. Gagalaw na ba tayo ngayon? Siyempre, matagal na tayong nagmamasid. Ano ba to? Lagariin muna, tapos martilyo, huli ang maliit na kutsilyo. Tinitignan ba nila tayo? Kayong dalawang pangit, anong tinitingnan nyo? Si Oxy, sige na. Anong sig? Kitang-kita namang sasama ang ugali ng dalawang yan. Anong kinakatakot mo? Ning Hao, alis na tayo. Sir, may dalawang kahina-hinalang tao sa tindahan namin. Bumibili ng martilyo at palakol. Ami, ang sipag mo ngayon, kasi magkakamping kayo ng crush mo. Nauna ka pang dumating. Alam mo ba kung gaano kasikat si Ning? Huwag kang magbiro, marami akong part-time trabaho nitong mga nakaraang araw. Maaga akong gumising at dumiretso dito, inaantok na ko. Mukha ba akong pagod? Hindi, ang ganda-ganda mo. Kung lalaki ako, magkakagusto rin ako sa'yo. Tigil na, ito ba ang bibilhin natin? At yung isa pa, dun. Ito. Si Oksoy, hindi kaya tayo ang tinututukan nito. Nakagulat ka naman. Nakakatakot siya. Hindi kaya talagang mamamatay tao ito. Bakit ang tagal magbayad? Wow, ang cute mo. Ano nang pangalan mo? Wangkay po. Ate, anong pangalan nyo? Wangkay pala pangalan mo, ang cute. Anong gagawin mo? Huwag mo kong hawakan. Bitawan mo. Tulong. Mihi. Talagang salot sa lipunan. Hindi ako. Gusto ko lang sana. Anong gusto? Anong karapatan mo maggusto? Gusto mong mamatay? Umalis ka na. Alis na ko. Kuya, sinaktan nila ako. Gusto niyo bang masaktan? How, okay lang ako. Umalis na tayo. Aalis na tayo, bilisan natin. Sana nagdala na lang tayo ng bodyguard. Wag na nyo kung makita ulit. Ara na. Kuya, kanina parang tiningnan niya ang kaluluwa ko. Di ba pwedeng manatili ka lang sa estilo mo? Umalis na sila. Parang hinahabol nila yung grupo ng mga estudyante. Kuya, ilang beses ko na bang sinabi na huwag kang makialam sa ibang usapin? Hindi ako, yung babaeng nadapa. Pwedeng hindi ko tulungan? Dapat kong tulungan siya. Ang buhay natin dahil sa mga taong walang utang na loob. Naging napakahirap at hindi ito unang beses nangyari. Huwag kang makialam sa ibang usapin. Yung dalawang lalaking iyon, mukhang masamang tao. Ginamit muna nila yung maliit na aso para mangakit sa iyo, tapos gagapusin ka. Hindi naman siguro, parang hindi naman sila gagapusin ako. Maraming tao sa supermarket. Ikaw, masyadong mabait ka. Nakita mo rin naman, bumili sila ng napakaraming martilyo at kutsilyo. Anong mabuting tao ang bibili ng ganoon? Kung hindi dahil kay Ning Xiao kanina, talagang may malaking problema. Ang mga taong iyon walang estilo. Dapat tayong maging mga taong malayo sa ingay ng lungsod. Maganda itong estilo. Hahaha. Ning Xiao, parang hinahabol tayo ng dalawang lalaking iyon. Hindi ko dinala ang mga bodyguard. Bilisan mo ang takbo. Ingat. Kuya, ano ang nangyari? Huminto yung sasakyan sa unahan, tingnan natin kung ano ang nangyari. Zheng Hao, hindi mo pa rin alam magmaneho? Talagang walang kwenta. Yung tupang ito, ilibing na lang natin. Bakit ililibing? Mihui, hinahabol tayo ng dalawang lalaking iyon sa likod. Hindi ligtas na bumaba ngayon. Malayo pa ang camping site. Bilisan mo para maiwasan sila.
Ano yon? Hapunan. Kuya, tulungan mo ito, buhay din ito. Kuya, bibigyan ko ito ng mouth-to-mouth resuscitation. Mouth-to-mouth resuscitation. Hindi ba ganoon sa TE? Ang galing pare, bubuksan mo ba ang utak ng tupa? Hindi ba ganoon sa mga short drama? Mali ba? Kailangan ng bibig para sa mouth-to-mouth resuscitation. Tumayo ka, patay na ito. Nakakuha lang ng report mula sa publiko. Dito nga ba dumaan, Kapitan? Ito lang ang daan, siguradong makakahabol tayo. Ano yon? Sila yon, bilis, huminto. May report kami mula sa publiko. Routine inspection. Tingnan mo, yung laman ng bag. Ako ang lalapit, atakpan kita. Ayong dalawa, umatras kayo, salamat. Sabay dito sa gilid. Umurong pa ng kaunti. Ano ba itong mga ito? Gamis sa pagkain. Karpintero kami. Ano? Tupa? Atawan ng tupa? Ano? Tupa. Kahit anong anggulo tingnan, paang silang dalawa ay. Ilang beses ko nang sinabi, nasa gitna lang ng kalsada ang patay na tupa. Inaayos namin. Wala talaga silang record? Paano naman yung mga tao sa supermarket? Malinis ang record, walang nakaraan. Hindi ninyo ninakaw ang tupang ito? Ano ginagawa ninyo dito? Bumibili kami ng bahay. Sanayon sa unahan. Bakit kayo bibili ng bahay? Layo sa ingay ng lungsod, mamumuhay kami sa bukid. Dito, makakakain kami ng sariling tanim, purong natural. Talong, sili, dalandan. Sapat na ang aming dalawa. Magpakumbaba. Manatili sa estilo. Aso, dinidilaan ako. Sasabihin ko sa inyo, mamuhay na maayos na yon. Huwag kayong magkagulo, alam ninyo? Sino ang may gustong magkagulo? Anong gulo? Basta huwag silang mang-istorbo. Kuya, estilo. Ang pangit ng itsura, ang dumi. Walang record ang ganitong itsura? Wala talaga. Mabuhay, mabuhay, dito. Bahay ito ng dating mayaman. Kamusta ang itsura? Maganda, di ba? Iba talaga ang larawan sa aktwal. Hoy, ang galing mo mag-Photoshop. Anong Photoshop? Larawan ito ng dating may-ari. Ang ganda nga ng pagkakuha. Hahaha. Magandang lugar ito para sa pagnanakaw at pagpatay, eh. Nga kuya, ano kaya ang gagamitin? Martilyo, palakol. Ah, hahaha. Kuya, gusto ko talaga ang bahay na ito. Tingnan ninyo, kusang bumukas ang pinto. Inatanggap kayo, haha. Sa loob, lahat ay lumang muebles na matibay. Ibinigay lahat ng may-ari. Wala nang mas kumpleto. Kaysa rito, move-in ready ang tawag dito. Ano ito? Basura lahat. Ang buhay sa bukid, hindi ba dapat may ganitong kasiyahan sa pag-aayos? Kung hindi ninyo bibilhin, huwag ninyong saktan ako. May 3 taong ina ako sa taas, at 80 taong anak sa baba. Kapatid, kamusta? Ang bahay na ito ay higit sa inaasahan. Kuya, ito na ang kwarto ko. Kuya, may kalan dito, kasama rin ito. Kuya, may oven dito, perfect para sa kamote sa taglaming. Pirmahan na natin. Akala ko tatakbo na ako. Bibili talaga ang tangang ito? Segs. Napakaganda ay napakaganda.
Guwapo, ang bagal mo mag-ihaw, bilisan mo na. Kunin mo na, malapit na Jin. Mga gago kayo, hintayin ninyo ako. Mamaya, Huwag kang mag-alala, hindi na ito una. Dapat ibaba pa ang presyo, agad mo namang pinayagan. boss, sobrang saya ko talaga ngayon. Ano bang maganda dito, ang sira-sira ng bahay na ito? May gagawin tayong dalawa. Dahan-dahan na lang nating ayusin. Nga pala boss, kailangan muna nating mag-alay. Bilang pagunita sa paglipat sa bagong bahay. Anong paggunita, sa oras na yon, maaayos na ang pinto. Ang mga bubuyog na ito. Parang binabati tayo. Hahaha, tigilan mo na. Hanapin ang pugad ng bubuyog at agad itong alisin. Boss, Ayusin muna natin ito. Sage, Umalis ka na, umalis ka na. boss, ikaw ang nagsabing iluluto, kaya nag-alay tayo. Mas maganda bang mag-iwan ng alaala, kapatid na tupa, magpahinga ka na. Doon ka na mamuhay ng maayos. Nawa sa langit, walang kumin. Boss, patay na ito, wala man lang pakikisama. Paano kung patay na ang isda? Eh. Tara na, bago dumilim, mamimingwit tayo sa lawa. Ito, ang bagay na ito, may pakikisama naman. Kailangan din ng kumin, sili at iba pa. Siyempre naman, Medyo malamig na, kukuha ako ng damit sa kotse. suotin mo na lang ang akin, kung ayos lang sa'yo. Salamat. Ipapakita ko sa'yo ang isang bagay. Ito ang minana naming kayamanan, lagi kong daladala. Ito wow, ang ganda ng pagkakadrawing. May psychological implication ba ito? Bakit ako napakainit, ang hirap? Pupunta muna ako sa banyo. Gusto ba niya ako? Bakit ang init ng pakiramdam ko? Aynan, How? Satisfied ka ba ngayon kay Mihui? Sakto lang. Pwede na ito bago ako mag-aral sa abroad. How? Bago ka umalis, talagang hindi ka na magpapalik, saka na lang pag-usapan. Uminom ba siya nung inumin? Dapat epektibo na ito ngayon. Hahaha. gago. Nasaan si Xiaoxi ngayon? Mihi. Mga masasamang tao kayo. Kuya, sabi mo ang guwapo natin. Bakit wala tayong girlfriend? Wala lang akong gana ngayon. May bahay na tayo, may kotse na. Pwede na tayong mamili. Kuya, virgin ka pa ba?
Huwag mong banggitin yan. Wag na. Hay, wag muna isipin ang girlfriend. Humanap muna tayo ng babae. Ha! Ang lakas ng isda. Tulungan kita. Ah! Ha! Hay! Sayang. Tulong. Kuya, gising na, Ed. Di ba to yung babae sa supermarket kanina? Kuya, patay na ba siya? Anong hinihintay mo, Sirena? Ako, bibig ko. Mamamatay na siya, bilis. Kumain ng barbecue. Huwag mo nang isipin yun, tuloy lang. Ah, manyak. Aray, Anong ginagawa mo? Ah, niligtas ka namin. Layas. ay, ang sakit. Di ba tong dalawa sa supermarket? Naku, sinusundan tayo. Dinala si Mihui. Sabing dinala si Mihui. Yung dalawa sa supermarket kanina, dinala siya. Kasalanan niya yan, nag-isa siyang lumabas. Ning, kailangan nating hanapin siya. Kung mabuking ang happy, kahihiyan mo yan. Kung may mangyari sa kanya, may kasalanan tayo. Pwede siguro sa Black Cat, pulis na bahala. Wag sa Black Cat, tatawag ako ng bodyguard. Nasa jacket ko ang phone, kuya. Nasa phone mo ang mga litrato natin. Tara, hanapin natin ang phone ko. Zenghao, magmaniho ka. Pumunta sa lugar na may signal. Tawagan mo ang mga bodyguard ko. Ang iba sumama sa akin. Kuya, bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Ang galing, nasira ang kotse, hindi na ito andar ngayon. Bukas na lang maayos. Ha? Anong gagawin natin? Umuwi muna tayo, pagmasdan natin ang sitwasyon mamaya. Bukas na lang pag-usapan. Hoy, Jin, Zenghao. Bukas, camping at barbecue kasama si Hao. Maging driver ka namin, Sage Jin. Alagaan mo na mabuti si Hao. Narinig mo? O kundi, papatayin kita. Sage Jin, mga kuya, na-expose ang phone. Maghintay kayo para maglaro. Anong ininom ko? Bakit ang init? Bilis, si bodyguard Sang ba? Dali, pumunta ka rito. Padadalhan kita ng location, Ning. May nangyari kay Ning.
Nakakainis, saan ba ako dinala? La. Nagsasanay ba siya dito kung paano ako ihawin? Hoy, gising ka na, gutom ka ba? Ha? Saan ka pupunta? Uwi ka ba? Ah, Nababaliw ka ba? kuya, hindi ganoon. Alam kong kulang kayo sa pagmamahal. Kaya kayo napasama kung gusto ninyo. Ako na ang magiging nanay ninyo, mamahalin ko kayo. Ha? Huwag kayong lumapit, may sakit ako, huwag kayong lumapit. Umalis kayo, umalis kayo. Nay, anong gagawin ko? Mamamatay na ako, sino ang magliligtas sa akin? Talaga bang? Mapapahamak ako sa dalawang hayop na ito. Gusto mo ba, ipapakita ko sa iyo kung paano ubusin ang isang baboy sa 3 subo. Ang saya ng mga kabataan ngayon. Sino ka? Binata, may masamang mangyayari dito. Bibigyan kita ng pananggalang, itago mo ito. Ito ay itlog ng tandang, makakapagbigay ito ng kaligtasan sa inyo. Wu, ipiprito ko ito, salamat. Salamat, Lolo. Ito ang bayad. Tinanggap namin ang itlog pero hindi na namin tatanggapin ang pera. Hindi, sino ang magbibigay sa inyo ng pera? Sino man ang magbigay ng pera sa akin? Hindi natin dapat tanggapin. Paalam na. Ha? Binigyan pa tayo ng pera ng matandang Ginoo. Hindi natin dapat kunin yon. Pinauwi ko na siya. Sa panahon ngayon, mga mabait na tao tulad niya. Bihira na lang. Meron talagang kapahamakang dating dito. Tama yung hula ko. Gutom ka na ba, Et? Inihaw ko gamit ang blowtorch. May konting sunog para mas malasa. Tikman mo. Hindi ako gutom. Dahil maganda siya, mas marami kang niluto para sa kanya. Ate, alam mo ba kung gaano ako? Sinigawan ni Kuya para lang iligtas ka? Mga kabataan ngayon, nagbutas ng malaki sa pinto ng iba. Walang modo. Natakot lang kasi siya. Pasensya na, mainit lang ang ulo niya, pero mabait naman siya. Mali pala ang akala ko. Pasensya na po, tito. Sorry po. Okay lang yon. Pagkatapos mong kumain, umuwi ka na. Marami pa kaming gagawin. Mga tagapagligtas ko kayo. Pwede bang makahingi ng contact number? Para mabayaran ko kayo. Naka-add na, ate. Anong pangalan mo? Tawagin niyo na lang akong Mihui. Wu, ang ganda ng pangalang Mihui. Ako si Shuang King. Ito naman si Kuya kong si Lei Jinbao. Karpintero kami. Ano ba? Pang childhood sweethearts ang relasyon namin. Mag-umpare lang kami. Di mo ba alam yun? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pasensya na, mali na naman ako. Okay lang yun. Ayos ang hindi pagkakaunawaan. Buti naman. Sabay tayong kumain. Wow, tito, ang sarap. Masarap talaga, hehe. Talaga? Tikman mo rin ito. Anong nangyari, tito? Naipit ang likod ko. Isang gabi kong hinanap, dito na siguro yon. Nakakatakot ang lugar na to. Mukhang marami nang namatay dito. Zhangkai, ikaw muna. Ako?
Ako ba talaga? Oras na pa ipakita mo ang galing mo. Anong hinihintay mo? Sex na. Pwede bang hindi? Natatakot ako. Kinakabahan ako. Ay, Kadiri. Woo, ang sarap sa pakiramdam. Ang galing mo, Mihui. Salamat, Tito. Basta gumaan ang pakiramdam mo, okay na yon. Puta ang baboy nila. Anong nangyayari? Anong ginagawa nila? Nagsisilabasan sila. Gumagawa sila ng mga bagay na di dapat ay deskribo. Puta, titingnan ko. Obserbahan mo naman yung isa. Naku naman, wag naman ganyan. Puta, may mas magaling pa pala. Ang gulo-gulo dito. Sabi ko na nga, ako na maghugas. Sabi ko, ako na. Ako na nga, kinain ko to lahat eh. Ako na. Sige na nga. Aray ko. Di na ako ulit. Pasensya na. Aray. Di ka ba nakakaintindi? Takbo na. Eugene, nasaan ka na? Yung pinadala ni Zheng Hao, mali pa yung lokasyon. Nga tong batang to, magdamag na tayong nag-ikot dito. Wala pa rin. Araw-araw tayong alalay sa mga social na to. Kailan kaya matatapos to? Tayo'y mga alipin, wala tayong magagawa. Ano kaya nangyari kay Ning? Nagkamping lang naman. Di nga tayo pinasama, kaya di natin alam. Baka may nakasalubong na maliit na hayop? Baka napagod at di na makalakad? Haha! Naku, multo. Sabihin mo sa kanya, huwag lumapit. Huwag lumapit. Hoy, anong ginagawa mo? Bigyan mo ko ng tubig. Di ma-contact. Baka umuwi na lang muna ko. Kapag nakauwi na, tatawagan ko sila. Mihui, gising ka na. Nasaan yung kuya mo? Di ko alam. Baka nasa labas, nag-ayos ng gamit. Gusto mo na bang umuwi? Hintayin natin si kuya, siya maghahatid sa'yo. Di ako marunong magmaniho. Kagabi, nag-away ba kayo ng mga kaibigan mo? Akala ko, kaibigan ko sila. Kahit isa man lang, akala ko totoong gusto niya ko. Ininom ba niya yung inumin? Dapat ngayon, nasa kalagitnaan na siya ng saya. Yung mga kaibigan, di naman kailangan na marami. Simula pagkabata, tunay na kaibigan ko, si kuya lang. At si Wang Kei. Ngayon, kung di mo naman ako inaayawan, pwede ka ring maging kaibigan ko. Ako, Kahit sinipa mo si kuya, sinaktan mo ko, sinira mo yung pinto, at muntik mo nang gamitin yung pangontra sa manyak para mamatay. Pero sa tingin ko, di ka masamang tao. salamat ha, yung mga sinabi mo kanina. Hindi mo kailangan tandaan ng ganoon ka-detail. Talagang magaling ang memorya ko pagdating sa mga sugat. Kung ganon, pwede ka na ring maituring na kaibigan ko. Ano, nasusuka ka ba? Sobrang nakakatouch tong lata ng pintura.
Sino iyon? Parang kuya ko. Kuya, anong nangyari sa'yo? Ako. Tito, okay ka lang ba? Kanina nakatira iyon sa bibig mo. Kuya, nahuli mo siyang buhay. Ang galing mo. Di ba sinabi ko sa'yo na itapon mo yung pugad ng putakti? Mga walang kwentang to, nagtago na kayong lahat. Kahit ikaw, sinasaktan mo pa ako. Nascam si Xiaotzu. Nagiging performance art pa to. Bumalik na tayo, baka nandito na yung mga bodyguard. Anong bumalik? Gaganti ako sa 2 yun. Di mo pa ba naiintindihan? Profesional na manloloko, yang 2 yun. Gaganti ako. Mga baliw yang 2 yun. Basta't manloloko sila. Huwag na tayong pumunta, alis na tayo. Hulihin natin yung 2. Ikaw. Kahit anong klaseng manloloko pa yan. Kailangan kong makuha yung cellphone ko. Yes. Ana. Pababaitin natin yung 2 baliw. Hindi pa kayo nanonood ng horror movies? Kapag bumalik pa maghiganti, karaniwan na mamatay lahat yan. Ay, dahan-dahan. Ay. Aray. Ha? Lanan. Mukhang talagang hindi maganda yung kapaligiran dito, ha? Dapat ba talaga nating suriin ng mabuti? Anong suriin? Simula pa lang, pangit na yung lokasyon dito. Kinain pa yung 3 itlog para sa swerte. Gamitin mo to, ipahid mo. Kanina sa harap ng bahay, nakita ko mga kaibigan mo. Mga kaibigan ko, Mukhang hinahanap ka. Pero nang makita nila yung mga putakti, nagtakbuhan silang lahat. Ayos lang yun, Mihui. Dito ka na lang maghintay sa kanila. Anong hintay-hintay? Pagdating nila, sabihin mo lang umalis na si Mayhui. Sige, alam na. Bakit ka palaging galit? Hindi ako galit. Hindi ka ba galit? Kasi nakagat ako ng putakti, kaya ganito ako. Ayos na. Hintayin o hindi? Ikaw na bahala. Mihui, anong masasabi mo? Hintayin ko na lang dito ang kaibigan ko. makakapag-ambag din naman ako sa inyo habang naghihintay. Ang galing mo, Mihui. Walang hindi mo kayang gawin. Hindi naman, saktong-sakto lang. Hahaha. Ang ganda. Pwede bang picturean? Ano nang ginagawa mo? Gusto ko gumawa ng planting pots para magtanim ng labanos at sili. Ay, gusto ko rin subukan. Delikado to. Okay lang, subukan ko lang. Hawakan na mahigpit, itutok, at subukan mo. Wow, okay na. Okay naman yung ginawa ko, no? Anong makakatulong? Ang saya-saya ninyong maglaro. Ang babaw naman, kapatid. Paano mo ko ginaganito? Ganon ba siya kaganda? Ganon ka ba kabrutal na iiwan ako? Ni isang salita, wala kang sinabi. Kumusta doon? Yung chainsaw? Sobrang excited siya ngayon, nagpa-practice ng teknike. Pinapagawa niya kay Mihui yung sarili niyang bahay. Umiyak si Mihui habang ginagawa yun. Mihui, anong nangyari? Parang may pumasok sa mata ko. Tingnan ko. Huwag mo nang itukod. Ano na naman yan?
Halika, 3, 2, 1. Wow! Aray! Na-document ba lahat ng proseso ng paggawa? Na-picturean? Parang bahay, yung flower bed na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan, malas yan. Yung dalawang yan, siguradong kakalabas lang sa mental hospital. Yung nasa tabi ng bahay, mukhang normal pa naman. Nga, nakakatakot talaga yung chainsaw. Eugene, ikaw ang pumatay. Yung pumatay sa girlfriend mo, 1, 2, 3. Bigyan kita ng pagkakataong maghiganti. Tayo na ang bahala dito sa normal. Hayaan natin si Eugene sa chainsaw. Ang pinakaimportante, makuha ko ang cellphone ko. Last chance na to. Kung hindi ubra, wala na. Saan na sila pumunta? Hoy, nandito na kayo. Nahanap na sila ng mga kaibigan ni Mihoy. Halika dito. Aray! Aray ko! Aray, Dugo! Mamatay ka na. Ano na ang gagawin ko? hindi siguro siya patay, no? Pero nagpo-foam ang bibig niya kanina. May nangyari, may namatay. Sa likod, may namatay sa likod. May biglang tumakbo. Ginamit ang palakol para patayin ang sarili. Sino ito? Kuya, itong lalaking tumismo ang tumakbo at binigwasan ang sarili ng kuryente hanggang mamatay. May isa pa roon. Sino naman ito? Tumakbo tong tao na tupapunta rito. Tumalon sa garden. Tinamaan ng kahoy hanggang mamatay. Hilo-hilo ang ulo ko. Mihoy, anong nangyari sa'yo? Mihoy, Dalhin mo siya sa loob ng bahay, mabilis.
Sinasabi mo ba na nakatali ang kaibigan ninyo? Kalahating gabi, dinala ni Ning Xiao ang lahat para hanapin siya. Sa totoo lang, hindi para iligtas siya. Hindi para iligtas siya? Bakit kayo lahat lumabas? Maghanap. Maghanap ng ano? Ng isang cellphone. Sandali, sinasabi mo na nakatali ang tao. Hindi mo na ninyo iniligtas. Kundi hanap muna ng cellphone? Tama. Tapos lumabas ka para tumawag sa amin, at nabangga ka? Tama. At naglakad pa ako buong gabi. Tama. Medyo hindi ko na alam kung sila ba ang nakakatakot. O kayo ang nakakatakot. Mahalaga kasi yung cellphone. Sage, ilang tao ang sinabi mo? 2. 2 tao, sa harap ng napakarami ninyo. Ang dinala ang kaibigan ninyo? Ano ba, tumango o umiling? Siya mismo ang tumakas. Bakit nakatali? Nang tumakas siya, saka siya tinali. Ibig sabihin, siya mismo ang pumunta sa kanila. Tapos kayong lahat, lumabas, hindi para iligtas siya kundi hanapin ang cellphone. At sa huli, nabangga ka pa, naglakad ka buong gabi para sabihin sa amin. Tama ang buod mo. Dahan-dahan sa pagkain, marami pa. Tara na, iligtas na natin ang amo. Kaya mo pa bang lumakad? Kaya. Pero, wag mawala ang hamon ko. Sakay na. Kumusta na siya? Parang sobrang na-trauma siya. May problema talaga ang mga yon. Bakit pa kasi sila pumunta sa bagong bahay natin para magpakamatay? Upang takutin kami. Hindi nila alam kung ano ang nagawa nito sa akin. Gaano karaming psikolohikal na trauma ang pinakamatandang kapatid na lalaki kung bakit hindi natin tawagan ang pulisya. Kung maghanap ka ng itim na pusa, maaaring kailangan mo kaming dalhin. Ngunit hindi namin ginawa anom. Sinasabi namin iton. Ang mga tao na ito ay dumating sa aming bahay upang makakuha ng mataas. Kung ikaw ay isang itim na pusa, mapaniniwalaan mo ba ito? Ito ay tulad ng pagkakataon. Hindi ba si Mihui kahapon? Siya tumakbo sa ilog at tumalon pababa. Nakikita mo, mukhang siya ay magiging mataas. Maaari siya kumain ng napakaraming. Wow! Wow, tiyuhin, mabuti ba iyon? Masaya kayo. Haha! Sa kanyang kamatayan, nais niya na magkaroon ng isang guwapong tao tulad ko. Bumaba ka. At bakit ang mga tao na nais na maging atake sa sarili? Wala kang ginawa na. Dumating sila sa akin. Sa aking opinyon, may huwi at ang kanyang mga kaibigan. Dapat maging ilang sakit sa isip. Hindi ba may ganitong bagay? Gumawa tayo ng isang appointment. Sa isang lugar magkasama mulahi. May huwi ay kanilang canon fodder. Kaya siya nakatakas. Siya nagtalo ng mga kasalanan ng mga ito. Sa pamamagitan ng paraan, maaring ito ay isang listahan ng bakit. Halimbawa, bago ang pit ang isang tao at iba na. Possible. Sila ay pinili upang pit-aming. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ngayon ay may kakaibang ideya. Sila ba ay mula sa media? Ang pinakamatandang kapatid na lalaki, itakda natin ang ilang mga traps. Ang mga estudyante sa kolehiyo ng lalawigan. Ito ay talagang krimen. Anong uri ng seremonya ng komunikasyon ito? Yang batya nito ang iyong kaibigan. Nakakatakot ito. Sila din ay naglalagay ng isang tao na tinatawag na yang batyan. Sila ay literal na nasisiyahan sa pating tao. Bakit ka dumating dito? Ako halos hanga. Naghanap kami ng isang gabi ayon sa posisyon bago kami dumating. Kalimutan ito. Ang dalawa sa kanila ay napaka-professional na may shrimp at bigo. Ang aking mga kaibigan ay namatay ng sharks. Totoong hindi mababali ang mga ito. Brother How, hindi mo pa siya nakita. Ano ang ginawa mo? Bakit ka dumating dito, Brother How? Bumagsak ako ng kotha. Gabi na akong naglakad. Ning, unahin natin ang pagsagip. Pinahamak mo kami lahat, Ning, huwag kang mag-alala. Unahin natin ang pagsagip. Nasaan na ang dalawang yon? Hindi ko alam. Tiyak may bitag sila't nakangiti. Naghihintay sa atin, mag-ingat tayo. Lao Liu, ako'y susuri muna. Dalhin mo muna si Naning sa kotse. Tiwala ka sa akin. Sage. Bakit may baril ka? Ako'y may dala lamang patalim. Sino ang nagbigay sa iyo? Laruan lang ito, pampalakas loob, tara na.
Kung tayo titira sa maliit na bahay, sino ang mag-aalaga kay Wangkay? Kuya, sumuko na kaya tayo, baka tayo'y patawarin. Ano ang sasabihin nating marami? Dumating sa ating tahanan at nagwawala. Kaya, ilibing na muna natin ang nasa hardin, nga, at ang nagpadalos-dalos sa palakol. Una nating ilibing. Baka may maiwan tayong bakas at mapagbintangan tayo. Ayong dalawang mapanirang puri, gustong makatakas. Ipaliwanag natin sa otoridad, sila talaga, ang pumunta sa ating tahanan at nagwawala. Huwag kang gagalaw. Pwede mo ba itong itulak sa akin? Itaas ang mga kamay. Ayong dalawang salbahe, kayo ang mabait sa kanya. Itaas ang mga kamay. Lumabas. Bilisan mo. Hoy kuya, magpalamig muna tayo. Tumahimik ka, sumubsob ka. Kamay sa ulo. Kamay sa baywang. Sa likod ng baywang. Ako pa rin ang magaling. Tol, mag-ingat ka, tumahimik ka. Hindi mo ba inayos ang posting yon? Salbahe, may bitag pala. Ayos ka lang, huwag kang lalapit. Ay, ang init. Aray. Tumawag ng tulong, may ambush sila. Huwag magpanik, sasagipin kita. Aray. Sagipin na siya. Kuya, ano ang gagawin? Kapatid, sinabi ko na ba sa'yo? Itapon na lang ang natitirang plasticizer. Classmate, hindi pa kayo namamatay, kayong dalawang demonyo. Babayaan ninyo ito. Aray. Aray. Classmate, huwag mag-alala, mahaba pa ang buhay mo. Tama, itigil mo na, naawa ako, tahimik. Kayo pang dalawang demonyo. Sino ba talaga ang inaway natin? Hindi man lang nagtanong, diretso na ng suntok. Pero mabuti naman at buhay pa yung classmate. Mabuti pa. Kami naman ang mamamatay. Yun ba ang boses ni Wangkay? Ito ba ang aso ninyo? Lumabas kayo. Kung hindi, mamamatay itong aso. Binalot ng dalawang estudyante si Wangkay. Bitawan ang aso namin. Paano kung patayin nila si Wangkay? Kung lalabas sila, siguradong mamamatay sila. Patay, nakapatay ako. Kuya, ngayon na. Wangkay. Sino ang nagbunot ng kuryente? Huliin siya.
Tito. Mihi, Ano naman ito? Bakit may namatay na naman? ito, siya, nabuhay siyang muli. Tapos namatay ulit, sobrang nakakagulat. Nasaan na si kuya? Kuya, Wangkay, saan na kayo? Classmate, hindi talaga namin ginawa yan, huwag na kayong manuntok. Agaya mong kite, dapat bagbugin hanggang mamatay. Bakit kayo pumunta sa bahay ko? Kuya. Wangkay. Kuya, Ah, Tito, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. mga probinsyano, huwag ninyo kaming maliitin. Ni Hao, nababaliw ka na ba? Hindi sila ganoon, nagkakamali tayo. Dalawang ordinaryong tao lang sila. Hindi mo ba nakita na patay na ang mga tao? Hindi nila ginawa yan, aksidente lang talaga. Nalulungkot din ako sa nangyari sa kanila. Lahat to ay para lang hanapin ako. Nababaliw ka na ba? Hindi para hanapin ka, para hanapin ang cellphone ko. Ah, Kumpara sa magandang tulad mo, mas importante ito. Ang ganyang pagsasalita sa kaibigan mo. Sobra na yata, kaibigan. Mga pulubi tulad ninyo, mahilig mag-assume. Ay laging napagtataksilan, mga kite. Anong ipinagmamalaki mo? Apag nailabas ko ito. Magkakasama-sama na kayong pamilya. Hahaha. Kuya, ano na ang gagawin natin ngayon? dalhin muna natin sila pabalik tapos. Lanan. Ang dali-dali talagang magtaksilan sa magkaibigan. Ning, ililigtas kita. Aray. Tara na. Dala mo ang martilyo, baka may mangyari pa sa daan. Alis na tayo. Para sa kakaibang insidenteng ito, ang mga karpinterong imbestigahan, wala namang kasalanan, at nasolve pa ang isang international financial scam. Exclusive interview ng aming reporter sa mga involved. Nadidismaya kami sa mundong puro itsura lang ang tingin. Ako na ang magsasabi. Yung mga kaklase, sila mismo. Ang pumunta sa bahay namin. May tumama sa puno. May nakuryente, may tumalon sa hardin. At may tumama mismo sa palakol. Di ba kuya? Grabe sila magpahamak sa sarili nila. Gusto lang naman naming tulungan sila. Hindi para patayin sila. Bakit may prejudice kayo sa amin? Ay, nakakasakal talaga, AMM. Bilang peace officer, ako ang unang nakadiskubre ng cellphone na may kinalaman sa financial scam. Dito, hindi ako madalawang isip na gawing pabul. Nahulog ako sa lawa pero iniligtas ako ng 2 tito. Mababait sila. Akala ko patay na ang mga kasama ko, himatay lang pala. Dahil sa nangyari, nakita ko na ang sangkatauhan ay may liwanag pa rin sa puso ng tao. Naku. Totoo palang nakakapunta ng masamang itlog.